Talaga eh. Hindi na napapansin ang bibig ko ah. Morning. Asan na yung isang katutaan? Ando na. Pangalan nito. Si Amity. Amity. Tabi pa ng bibig. Amity! Amity! Nauubos niya. Ano lumabas, Val? Ito ka. Tinapon mo eh. Morning. Isa na ba yung isang ano? Bilis muna tayo ng mutya. May ano kasi? Bato Omo. Ah, Malaking Bato Omo. Taas masyado. Ito naman yung bato na may bakal sa ilalim. Mga dati ng alaga. Seven colors na bato. Ito naman yung bato na may mutya ng linta na kulay itim. Ayan. May mga shell din na nakatira sa loob. Ito yung bato na nakuha sa loob ng nuno sa punso. Yung punso pala, punso. Yung lupa na may mga anay, yung mga tumpok-tumpok. So yan. Yung nakuha doon. Bato na lampasan. So kung mapapansin nyo, meron siyang ulo. Ito yung kanyang corona. Ito yung kanyang mga daliri. So meron siyang kargang bata. So hindi ko alam kung anong uri ng bato, pero kulay green siya. Sa gamit din yan sa negosyo. Ito naman yung mga bato na may nakakapit na linta. Yan, may mga nakakapit na linta din sa bato. Ito yung ating kidlat na napakalaki. Paabot nga niya isang kidlat na yun. saan? Ito, malaki. Tsaka yung magnet. Dito natin tinatabas yung mga pinalilimusan natin. So dahil nga malaki siya, hindi siya pwedeng ikwintas. Sobrang laki. Kailangan nating bawasan o tabasin. So ayan siya. Kumakapit yung magnet.
Ito yung isa sa mga tinabas ko sa kanya. Dito nang galing yan. Diyan. Napakinggan yung tunog. Para na siyang bakal. Ito na. Ang napakabigat na bulalakaw. Tunay na bulalakaw, hindi yung bato lang na nakukuha natin. Ang kulay nito ay medyo gray sa personal. Itim at gray na may makikita kayo na may mga kalawang siya. Yan sa loob yung mga kalawang. Ang bigat, sobra. Nakakangalay. Tapos, magnetic din siya. Kumakapit yung magnet sa kanya. Yan, ganyang kalakas yung magnet. Ito yung mga naipakita ko na sa inyo last time. Pero, marami tayong mga bago rito. Pinakita ko na rin habang naglilinis ako. So, ito yung araw na ito naman mga bato omo na marami. Nakakapit dun sa bato. Ito ay mga Wait lang, nag-vlog. suso na naging bato. Ito pinagkapitan ng dito nang galing sa loob yung bintang itim. So tinatabi ko kahit mga pinagkapitan yan. Nagbago kasi ako ng pwesto, so makita ninyo sa first layer mga maliliit na mutya na lang ang nakalagay. Sa second layer yung mga crystallize ng mga bato kagaya na ito. Mga santo ara na crystallize. So yan. Akala mo tawas na. Then yung ivory na pinutol-putol na, hinulmahan na. Ang ivory ano to strong personality at ano pa ba siya? Sa lakas ng negosyo, so dun siya magagamit. Marami tong ivory na to. So may pangil ng elepante o ngipin na pinutol-putol na inano na. Ito naman clear quartz. So yan, ito yung mga lalagyanan niya. Rose quartz dahil kulay pink. Rose quartz, amethyst. So natural pa siya, no? Mga raw. Mga raw siya, tapos ano ba tawag dito? Jasper jade na kulay green. Then mga amethyst. Amethyst stone na nasa loob siya ng lagyanan. So, marami yan. Ito yung lahat ng klase ng uri ng mga bato. Dalawa siya. Ito pa yung isa. So, yan yung sa second layer. So, sa third layer, itong pinakababa, bali malalaki na yung ilalagay ko rito. Sa ngayon, linisin muna natin sila. Yan, yung first layer. Sabi mo tuloy. Kuya! Kukuha yata ng metadon yan. Ito yung kukuha. Ngayon, nakita nyo sa lamesa, ang dami-dami
ng mga mutya. Then ito pa. Wait lang. Tanggalin ko muna sa yan, para makita ninyo ng malapitan. Mutya ng linta. Then ito yung mga nililinis ko kanina. Ito, isang bowl na mutya. Ito rin, isang bowl na mutya. So, puro mga mutya yan. Ito, mga suso. Yan. May aligi. Yan ang aligi. Yung mga naging bato na suso, mga aligi. So, halo-halo na sila dyan. Ito, halo-halo na rin to. May mga suso na naging bato. Linta na putol-putol. Yan, naghalo-halo na siya dyan. So ito kahoy din to eh. Kahoy na naging bato. So, ba't nandiyan ka? Tsaka ito. Mga kahoy na naging bato to. Dito natin ilagay. Morning. Ito ang dami pa. So bagong dating siya kaya ganyan. Hindi pa naalagaan. Mga suso din siya. So suso na naging bato. Yan, makita nyo. Hindi siya semento, kundi solid rocks. Hindi yan mga gawang kung saan lang na ginagawa lang nila, nilalagyan nila ng ito putol to kaya ganyan itsura niyan. So napakarami niyan, bagong dating. Yan makikita talaga natin na siya ay ang mga solid na mga suso. Ito crystallized na. Ito naman, ang bataomo natin ngayon, ito alam nyo na pagka mga itim, galing yan sa Mindoro, sa mga mangyans. Mga mangyans na kaibigan natin sa Mindoro, so sila yung mga naghahanap niyan. Then ito, hindi po ito galing sa Mindoro ngayon. Iba yung pinanggalingan nito. Saan ba galing ngayon to? Sa Mount Makiling. Mount Makiling. So, ito yung bundok kung saan nakatira si Maria Makiling o nagpapakita. Itong mga bato-omo natin na puti. Pero, hindi ko pa siya na-testing. Mamaya mamasuhin ko ito para makita natin kung ito ay tunay. So, kapag tunay yan, maaring magpapadagdag pa ako. So, ito yung troso. No, mamaya natin yan. Yung marami yan eh. Mga kahoy talaga siya. Ano, kahoy. So, kahoy talaga siya, pero naging bato. Ito naman, kahoy na dignum na naging bato. So, mamaya na natin yan. Dito muna tayo maglinis sa ating mga munting mutya. Yung mga maliliit. So, yan. Mapansinin nyo dun sa bandang dulo, walang nakalagay. So, blanco siya ngayon. Blanco itong dulo na to. Naubos na kasi yung mga mutya. So, sa lakas kasi ninyong mag-order, oops. So, ito yung, naku, galit pa. Ito yung ating trabongko. Pero ang ilaw, hal? Yung flashlight na ano. So, ito yung ating trabongkong maliliit. Kung mapapansin ninyo, hindi siya solid green, ano? Ang kulay niya ay medyo dilaw, pero wait lang. Patay ng ilaw dyan. So, itong isa nakikita ninyo, talagang lumiliwanag, ano, sa dilim. Ito naman yung isa, yung hawak ko kanina. Ito yung trabongko na
talagang solid na trabongko, hindi yung trabongko-trabongkuhan lang. So, ito naman yung isa, yung aking alaga. Ito, itong malaki. So, napapansin ninyo ito, no? Bakit napakaliwanag kaysa dun sa alaga ko? Kasi ito, tinapatan ko nitong liwanag. So, pagka tinapat natin sa liwanag yung trabongko, mihigop din yan. Para siyang stone fairy. Alam na natin na ganun talaga siya nung unang pinakita ko pa lang. So, ito, maliwanag din naman ito sa dilim. Kahit na siya ay na yung kaibahan kapag ka nagiging puti na yung kanyang liwanag kapag ka pinahigop mo ng ilaw at gumagalaw-galaw yung kanyang pagiging green. So, etong isa, pagka nilagay ko sa dilim, talagang lumiliwanag din ito sa dilim. So, yan yung mga natural na mga so, tapat natin dito. Mga natural at hindi handmade na mga bato. So, ito yung mga mutya ng ahas na tinatawag natin, na matatagpuan natin South Africa, sa parte ng Kabisayaan. So, kung saan may mga malalaking ahas na, so, yan na, magkapantay na sila. Kaya lang ito, masyadong maliwanag. So, itong stone fairy natin, lumiliwanag din ito sa dilim, kagaya din nila. At kapag kasi ay tinapatan mo rin ng liwanag, ito sa negosyo ito. Itong stone fairy natin. So, gamit yan sa negosyo, pampaswerte sa araw-araw. So, yan siya. Pag nasa dilim, ay talagang glowing in the dark. May mga nagtatanong sa akin kung ito ba ay legit talagang lumiliwanag sa dilim. Opo, legit po yan. Lalo na kapag tinapatan mo siya ng flashlight o pinahigop mo yung liwanag. So, sa parting ilalim, hindi siya maliwanag. Pero pagka dinala mo to sa dilim na kahit hindi mo na siya tapatan ng flashlight, liliwanag din siya. So, ang stone fairy at ang trabongko, so dalawa to, yung isa may may-ari na, yung isa wala pa. Sa mga naghahanap ng trabongko at stone fairy, meron po tayong 3 piraso, bali 8 pieces po ito nakaraan. Pailaw na hal. So, 8 pieces siya nakaraan. Ngayon ay 3 pieces na lang. So, kung tinatanong ninyo kung iyan ay pagka nasa hawak-hawak nyo na, baka iniisip ng iba ito ay hindi legit. Maraming nagtatanong sa akin, legit po ba na kapag ito ay nasa dilim? Opo, legit po yan. Talagang umiilaw. Tapos ito, hindi po ito di baterya. Baka isipin nyo, di baterya. Paano ko ba hawakan? Dalawa kasi hawak ko eh. So, yan. Legit po siya. Kahit nasa liwanag siya, ay umiilaw pa rin. Basta tinapatan nyo ng flashlight. So, makikita ninyo, yung kanyang kulay ay medyo brown. Kapag ka nawawala na yung kanyang liwanag. Kasi dahil nasa liwanag din tayo, so nagbabrown na rin ang kanyang kulay. So, ganyan ang kaibahan ng legit at sa hindi legit na trabongko. So, ito naman yung aking trabongko na alaga. Meron talaga siyang patungan. So, yan, makikita ninyo ang kulay nito na medyo brown. At kulay nito na medyo brown din ay halos iisa lang. So, eto, may-ari na to na unang dumating. Ito yung Sambuanga natin. Ito naman, galing lang ng kung saan. Lupalop ng Pilipinas. So, tingnan natin kung iilaw din ba tong isa. So, tingnan ninyo yung kanyang kaibahan. Brown siya na medyo green. Then, pagka inilawan natin siya, pahihigupin natin siya ng pwersa ng ilaw. Ayan na siya. Patayin mo nga yung ilaw saglit. Pa-istorbo. Yun, ang kanyang ilaw. Yung kanyang liwanag. Yan siya. Yan yung trabongko. Ito yung aking alaga. Okay na. Tapos ito naman yung aking stone fairy. Mas malaki kaysa dito sa mga stone fairy na maliliit na to. So matagal matanggal yung kanyang liwanag. Talagang glowing in the dark siya. Yan yung mga digit natin.
may napansin ako. So, ito mapapansin natin, no? Paliwanagin natin ng konti. So, napansin ko ito kanina nung... Pakipatay yung ilaw. Napansin ko kanina ito nung nasa dilim. Parang nakakita akong tumagos yung liwanag. So, try natin kung tatagos talaga yung liwanag dito sa personal kong gamit. So, personal to ha. Baka mamaya may magtanong na naman. Grabe. Tignan nyo, oh. Tagos talaga ang liwanag. Yan, oh. Grabe, pulang-pula. Buti hindi ko pinalimusan. Susupo ito na naging bato. So, hindi po to abel ha. Marami tayong suso dito na naging bato. Wag lang po ito. Napaka-very... Ito pa oh. Tagos din yung liwanag. Okay na. Yan, naistorbo si Mrs. Naglilinis tapos yun natin. Then, tuloy natin yung ating paglilinis. Kasi, so nakikita ninyo, basahan at langis. So, papahid ko yung aking kamay dyan. Then, iisa-isahin natin silang lilinisin. So, bato omo na itim. Bato omo na itim din. Bato omo na itim. Ito ay bato omo na kulay brown sa loob ng bato. Yan. So, para siyang mata, di ba? Astig. Yan yung kanyang itsura. So, napaka-astig ng ating mga... Ngayon, iipunin ko kung ilan na yung aking mga kahoy na naging bato. So, ito sanga to ng kahoy. Nakita nyo naman, meron pang legit talaga na sanga ng kahoy na naging bato. So, ipunin natin. Lagay natin dito. Bibilangin ko na kasi kung ilan na ang aking koleksyon na kahoy. Ito, balat ng kahoy. Sa Real Quezon ko naman ito nakuha. So, balat siya ng kahoy. Yan o, balat ng kahoy. Pero, naging bato. Bibilangin ko na kasi nag-iipon ako ng, ito, isa sa mga kahoy. Petrified wood din ang tawag dito. So, yan, yung kanyang shrink bato, tawag dito sa may gitna na to. So, yan. Mamaya lalagyan ko ng langis. Papatulong ako kay Mrs. Dami kasi nito. So, ito naman, bato na kinakalawang, pero hindi naman siya na mamagnet. So, try natin sa magnet. Wala yan. Hindi yan dumidikit o kumakapit. Kasi kung dumidikit yan, maiaangat dapat niya yan eh. Wala oh. Pero makikita natin talagang kinakalawang yung bato. So, hari ng tibay ang tawag ng mga matatanda dyan. Hindi katulad nito. Tulad dito sa aking pangil ng kidlat na tinastas dun sa aking malaking pangil ng kidlat. So, pag dinikit natin, so mabubuhat niya. Ayan o, pumipitik-pitik pa. Ito naman ay wala. Ito, yung dagta ng, so nakita nyo na to ilang beses eh. Napakaganda nito pagka nililiwanagan ng ilaw. Patay natin ilaw ng Yan, sa didiliman ko para, so yan siya. So, transparent, then nakakaakit talaga siya tignan. Ito yung dagta ng langka. Na nakuha mismo sa puno ng langka, ngunit napakatigas na niya. Yan. So, napakarami nila.
Baka abutin na naman tayo ng 3 oras kapapaliwanag. So, batong alog, maalog yan. Ito din, batong alog. Malakas ang alog nito. Batong alog. Ito, batong alog din. So, pag samasamahin ko na silang mga batong alog. Ito naman, bato na tagusan. Excuse, nahatching pa ako. Bato na tagusan. Then, bato na tagusan ulit. Lagay na natin ito dito. Suso na naging kuhol na naging bato. So yan siya. Dalawa yan eh. Ito pa yung isa. Medyo malaki. Then ito, petrified wood din. Thailand fossil. So sa Thailand siya nanggaling. Talagang kahoy na naging bato din siya. So makikita nyo, yan may balat pa. Ito yung kanyang loob. Lagay natin dito. Then, yung mushroom na naging bato. So, tumigas yung mushroom na naging bato. Ito naman ay nahihirapan ako sa kanila eh. Wala kasing umahawak ng video. Ginagawa kasi si Mrs. Kabibi. So, nabura na yung nakasulat dito. Pentel pen yan. Kaya isa maitim. So, kabibi siya na naging bato. Yan o. Kabibi na naging bato. Yan. Pinupunasan natin ng langis kasi may time tayo ngayon. Ito naman ay mushroom din siya. Papansin nyo. Mushroom na mga bansot. So, naging bato din. Then, suso na naging bato. Yan o. Suso. Ang laki ng kanyang bunganga. Nakikita natin yung loob, bato din. Yung labas, bato din. So, yan yung mga legit. Ito naman yung niyog. Nakuha sa loob ng niyog. Then, ang aking paboritong itlog. So, favorite ko to, itlog. Ito, tunay na itlog na naging bato. So, yan. Pag nililinis natin siya, makikita natin, ito yung kanyang mga ugat-ugat. Hindi ko lang alam kung ito ay itlog ng dinosaur. Pero naging bato na siya. May mga damage na siya eh. May mga konyat. Ito kasi paghukay ng bareta, tinamaan ng bareta, so hindi naman natin nakalain na makakahukay ng ganito. So kung mapapansin ninyo, yung reflection ng kamay ko, no, ayan no, nagre-reflect dun sa gilid. Akala mo salamin siya pagka sa personal, pag makita ninyo, pero bato talaga siya eh. Ayan, para mapatunayan ko na bato siya. So, napaka-legit. Dito ka kaya, Hal? Ikaw kaya mag-ilaw sa akin? Ay, mag-video. Eh, mamaya ka na maglinis. Alalayan mo muna ako. Ang dami nito. Dapat 2 kamay yung aking paghawak. So, bato rin siya. Kaya lang ay shell. Ito ay tagusan din ang liwanag nito. So, tagusan din yung kanyang liwanag. Pag mga tagusan yung liwanag, dito ko nilalagay. Kasi bukod sa kabalsa, so shell din na naging bato. Shell na naging bato. So, tagusan din siya, kung mapapansin ninyo, ay crystallized na siya. Mutya ng linta. So, mutya ng linta talaga siya na hindi ko pa tinatanggal yung balat. Kapag ka tinanggal ko yung balat ng mutya ng linta,
So, magiging ganito na siya. Ito naman, shell na naging bato na may linta. So, very unique. Then, ang tawag ko dito ay alien. Kasi, hindi ko ma-identify kung anong uri ng, kung shell ba siya, kung ano ba siya, o... So, bato, mapapansin niyo yung puwit niya, bato. Pero pagka ito ay tinignan nyo dun sa loob, ay napakaganda talaga. Lalo na pagka meron siyang langis. So, yan, napakaganda. Isa sa mga ating... Ito naman, sabi nila, sa Mindoro, sabi ng mga mangyan, ito daw ay mga alupihan. So may kita ninyo, ito yung pinakaulo niya, oh. Yan, yung pinakaulo ng alupihan, may mga ano pa na sa tagal ng panahon, so namatay na sila dyan, dito daw sila namatay sa bato na to, din natuyo at naging bato na rin. So naging fossilized na rin sila. Yun yung mga ito naman, pag napapansin natin to, so makikita nyo parang mata. So nakita nyo na to dati, parang mata siya, ngunit may bato omo dun sa loob. So yan. Then, kahoy din na naging bato, pero siya ay kawayan. So ito yung mga ugat ng kawayan. Dito siya pinutol. So ayan, makikita natin na siya ay kawayan talaga. Yan. Kung nakakita kayo ng mga ugat ng kawayan o ano man, basta yun na yun. Hindi ko ma-explain. Ito, tinatawag namin dito. Tawag namin dito ay kurumbong. So makikita nyo, bato omo, bato omo, bato omo, bato omo. So napakaraming bato omo niya na nagkumpul-kumpul. Kaya tinawag namin siyang kurumbong. Pero ang tunay na tawag doon ay bato omong kumpul. Ito naman makikita ninyo, meron siyang shell sa gitna. Pero ito ay hindi to ginawa, kundi nakuha ito na itong mga to ay nakadikit na. So swerte siya siguro kasi 7 pieces bato omo na ano. So ito, hindi to mga available. Ito naman, lagi nyo nakikita ito. Ito yung buwa ng niyog, yung kinakain natin pag binuksan natin ng niyog. Pero bato na rin siya, tumigas. Ganyan kagaling ang ating kalikasan. Ito naman, ang tawag nila dito ay batong tagusan. Bakit nila to tinawag na batong tagusan? Kasi may mga butas to. Ito ay hindi sinadyang binutas o barinahin. So marami yan. Ito pala, bato omo pala to. Kala ko ito. So para siyang dede, no? Ayan. Ayan, kambal. Ito naman, kambal na buwa ng niyog. So kambal siya, hindi ko ibinigay kasi swerte ito. Then, bagong dating din itong isa na to, so napakalaki. Kulay puti siya kaya nagustuhan ko. Siya ay kabibi na naging bato. Kaya nagustuhan ko, hindi ko pinakawalan. So eto, kamukha nung ipinakita ko kanina sa inyo, na bato omo na brown, pero nasa loob siya ng bato. So hindi ko tinanggal kasi attractive siya tignan. Nalinis ko na pala to. Then, mutya ng linta, na parang suso, na hindi mo maintindihan, pero ang identify talaga sa kanya ay siya ay mutya ng linta na naging bato. Then, tikong bibig, so ginagamit sa mga chismosa. Etong ano naman na to ay sa swerte sa sugal. So kapag ka nasugatan ka, pahid mo to, gagaling ang iyong sugat. Ito naman ay shell. Papansin nyo yung shell, naging bato yung shell. Tinubuan pa ng bukol dun sa likod. So makikita nyo parang alien na yung kanyang itsura.
hindi maintindihan. Ito naman, petrified stone o tinatawag na kahoy na naging bato. Then dito siya. Petrified stone. So, batong alog din. Batong alog din ito. Sama natin dito sa mga batong alog. Para maganda ang kanilang formation. Tapos, ito naman ay batong lampasan. Makikita ninyo, lampasan yung ikot niya. Lampasan yung ikot niya. Pero natuwa ako sa kanya dahil para siyang, kung lalagyan mo siya dito ng hawakan, para siyang palakol ng mga sinaunang mga berdugo nung unang panahon o mga warriors. Kaya hindi ko siya pinakawalan. Then kabibe talaga siya na naging bato. So, napakaganda. Meron pa tayo ditong kabibe na naging bato. At dito nakukuha yung perlas sa loob nito. So talagang siya ay kabibe at crystallized na siya. So not available din, pang collection ko lang. Batong lampasan ulit. Diyan ka. Batong lampasan ulit. Kala nyo pangil. Ito naman, batong lampasan pero hindi siya dumidikit sa magnet kaya hindi natin siya pwedeng sabihing pangil ng kidlat. So ang itsura niya para, sana nga naging pangil na lang ng kidlat pero wala tayong makukuha ng pangil na kidlat na may nakapalibot na ganyan. Depende na lang. Ito naman, simpleng bato lang to. Simpleng bato siya pero kaya ko siya ginawang trespe ko, grinder ko dahil meron siyang santo ara sa loob. So napakaganda niyang tignan. Ito naman, hindi po ito inuukit. Nakukuha to sa mga malalalim na karagatan. Tawag nila dito, gumamela sa ilis ng dagat. Sa swerte din siya. Ito talaga ba, ang ganda ng ano oh. Nagagandahan talaga ako sa kanya. Parang ano yung kabila niya. So ito naman yung aking matagal ng alaga na prutas ng gubat. So dito yung tangkay. Ito yung mga tuka ng ibon. So solid din siya, naging bato din. Very unique at rare. Ito naman, wala lang, bato lang siya pero pag tinayo mo letter N, pag ginanto mo letter C. Kaya ang bans yan, nagalit na. Ayun. Nagalit na nagkusan. Natumba. Hindi, yaan mo lang. Yaan mo lang, baka ginagalaw ng mga alaga ko. So ito, tawag ko sa kanya, I see Soro. Kasi ang gabay nito o bantay nitong elemento ay napakatapang. Ito naman parang pangil ng kidlat. Pero hindi siya pangil ng kidlat, kundi lampasan pa rin siya. Batong lampasan. Tawag dito? So, hindi. Naputol na ano na Parang mushroom. mushroom. Naputol. So ito naman, nakakatuwa naman tong bato na to. So galing din ito ng, hindi ko matandaan kung galing kay JP o kay Kuya Red eh. Kay JP, kay Kuya Red o kay Haris. Hindi ko malaman sa tatlo sa kanila. So makikita ninyo bakat yung paa oh. Ang tawag ni nung nagbigay nito sa akin ay bakat daw ng paa ng duwende. So Kay ano yan? Kay Red. kay Red. kay Red. So ito yung kaninang inilawan natin na crystallize. Nakita na nila kanina to. Ito naman, bato omo. Bato omo pa rin siya. Then, ito kung makikita ninyo, pag ganun-ganun siya eh. Paikot-ikot eh. Hindi ko ma-identify kung anong uri ng mutya ito. Pero basta mutya siya. Yun na yun. So ito, nakita natin ay paikot din siya. So, matik na yan, shell yan na naging bato. Kamukha nito yan si alien. Magkamukha sila na alien. Then, ito,
Ganun na naman, shell na naging bato. So, very rare na mga gamit, lampasan, na parang sapatos. So, kung ano man siya. Ito, fossilized o crystallized na tinatawag natin na mga fossil. Talagang tagos ang liwanag. Napakagandang tignan, parang nagliliyab. So, ito na yung mga hinahanap ko. Kahoy na naging bato. Yan. So, kahoy talaga siya. Isa sa mga petrified stone. Shell. Naging bato. So, araw kasi natin ng paglilinis ngayon. Lagi na tayong walang panahon sa paglilinis. So, dito ka. May mga nag-order kasi nito. Ay, hindi pala to. Personal ko pala to. Diyan ka. Baka ma-order pa. Ito kasi sa mga tikong bibig, para sa mga chismosa, mamagayo mga nguso nila at malasin sila kapag kayo ay pinagchichismisan. Kaya kung napapansin ninyo yung mga naaasar sa akin, mga gigil na gigil sa akin, tignan nyo, minamalas yung buhay nila kapag ako'y pinagtitripan nila. Ito naman, tawag ko rin dito, alien, parang mukha ng mata ng palaka. Na tuntua ako pagka pinagmamasdan ko siya kasi ang cute-cute niya sa lahat ng gamit ko dito. So, sa kanya ako naaaliw. Ito naman, para siyang puso. No, kapag puso ng manok, parang ganun. So, wala lang, bato lang siya. Kinuha ko lang dahil nagustuhan ko yung kanyang kote. So, kaya natin siya lahat dito nilalagay kasi may mga mutya na naman tayo na darating o nararamdaman ko na naman may mga makukuha na naman ako ng mutya. So, ito ay bato omo. Pero itong isa naman ay kulog. So, makita nyo yung kaibahan ng kulay ng bato omo na itim at kulog papatong. Baka magalit na naman kayo. Ito yung mutya ng kulog. Akala mo itlog ng pugo, pero mutya yan ng kulog na malaki. So, bihira siya, kaya puro maliliit na nakukuha ko mutya ng kulog. Kaya isa sa mga collection ko. Pagka mga malalaki yung mga nakukuha ko collection. Ito na. Ito, alog to. Batong alog. So, sama natin siya. Lipat natin tong saan na to dito. Diyan natin isama sa batong alog. Ito naman, napakaganda talaga. Ito ay itlog ng manok na nakuha sa dagat. Ang nakakuha nito ay si Kuya Haris. No, yung taga Sambuanga, siya nakakuha. So, niregalo niya sa akin. Taga-Iligan. Taga-Iligan ba? Iligan. O, so Iligan. Ganda. Ang ganda. Bali, patayin mo yung ilaw niyan. Ayun yung may kidlat. Pindutin mo yung may kidlat. Yan. So, wala nang ilaw yung cellphone. Ano siya? Nagliliwanag talaga. Talagang ito po ay ito yung peke. Moonstone to. Peke to na itlog ng manok. Pero ang tunay na tawag dito, pag tinawag ito ng tao na itlog ng manok, huwag po kayong maniniwala. Peke na itlog ng manok yan. Ang tunay na tawag dito ay moonstone. So, baka kayo mapeke, no? Sabihin, itlog ng manok. Kasi kamukha talaga na itlog ng manok. Ito ang tunay na itlog ng manok. Sa laki, sa hugis, at sa itsura, so itlog siya ng manok. Kaya lang, ang kagandahan niya, may mga nakapalibot siya. Itlog ng manok na lampasan ang tawag dito. So, very unique din. Legit. Ito naman, ewan ko kung bakit yung mga bato omo nagiging ganito yung itsura. Bato omong itim ito, pero siguro sa pagkakashape ng mga pinaglalagyan nila, baka may bahagi na matigas dito sa kabila. Huwag ka na muna magbasa, tignan mo muna itong ginagawa ko. So, halimbawa, ganyan, dalawa, nakaipit yung bato omo, so magiging shape siya sa tagal ng panahon na siguro pahaba. Bali galing din siya ng Mindoro. Ito naman yung ating
kakaiba na sungay ng kalabaw. Pero bato. Bato na rin tong sungay ng kalabaw na to. So, napakatigas. Kapurido. Nahanap niya yung mga kapatid niya. Kaya naaburido yung aso niya. Ito naman yung kabibi. Kabibi yan. Kabibi na itim. Kabibi na itim. So, very unique. May itim, may puti. May itim, may puti. So, ito naman yung napakalaki kong mutya ng aligi o talangka na naging bato. Ito yung ilalim, yun yung pinaka-aligi. So, ito yung kanyang ibabaw. Yan, ibabaw ng talangka. So, bato na rin siya. Mutya ng talangka, kung tawagin. Ito naman yung kanina. So, pakita na natin yan. Ito, bato lang. Akala nyo mutya, no? Bato lang siya, pero natuwa ako sa kanya. Meron siyang paganto-ganto pa na nalalaman. Kaya, kinuha ko na rin. So, ito, shell. Naging bato. Yung mga libon na kawayan na mga maliliit, mga bagong sibol, mga bagong tubo. So, yan yung kanyang itsura. Dito kayo mga libon na yan. Ito naman, maliit. Nakabibi. Hey! Wait nga. Naiinis. Asa na siya? Hey! Nahanap niya yung mga kapatid niya. Hindi na ako lang isa. O baka naiinis kay ano? Baka naiinis siya kay tawag na ito, Kay Tina. kay Athena. So, shell din na naging bato, malaki. Ito naman, nakakatuwa. Talagang tumira siya sa bato, itong mutya ng linta na to. Tapos yung bato na tinira niya, napakakinis, talagang kala mo napaka-perfect ng bato na ito. Kakatuwa. Ito, ay shell din siya, o kabibi, kaya lang kabaak lang. So, naging bato. Ayan siya. Then, ito naman ay parang mga sapot ng gagamba. Wala lang, bato lang. Pero parang sapot ng gagamba. Okay siya tignan. Kaya collection na rin. Bato omo sa loob ng bato. Ito pa, may maliit pa. Oh. May maliit, may malaki. Bato omo sa loob ng bato. At kinakalawang yung bato. So, yun yung mga napaka-special sa kanya. Tuntua ako sa bato pag kinakalawang. Ibig sabihin, malakas ang kanyang pagka-metal face. So, ito naman, linta na nasa bato rin. Then, bato omo. Bato omo sa bato. Yan. Hindi ko na ata abot doon. Ito yung hinahanap ko. Ito yung balat ng kahoy. Ito yung kahoy. So, kahoy siya na naging bato. Ito yung hinahanap ko ng mga pagsasama-samahin ko. Ito naman, bato omo rin. Sa bato. Luya. Yan yung luya, oh. Luya na naging bato. Then, ito yung tadyang ng bayawak na pinagati-hatian namin. So, isang buong bayawak yan. Pinagati-hatian lang, kaya ano siya, kakaunti.
Galing din ng Mindoro yun. So, ito naman, ganun din. So, dito nakuha yung, ayan o, linta. Kulay brown na linta. Ayan, dyan nang galing yung mga linta dyan, kaya bakat-bakat. Tapos ito, shell. So, nakakatuwa. Ito naman, talagang nandyan siya. Sa dinami-dami ng tutubuan ng omo na maliit, dyan pa siya tumira. Kaya, dito na lang siya sa akin. Lintang kalabaw, linta sa lupa, naging bato rin siya. Ito naman, bato sa bato, hindi ko alam kung parang tari ng, parang tahid ng manok, ano. So, nakakatuwa lang siya. Ito, batong tagusan. Tagus kasi yan, yung butas na yan, pwede mong tuhugin. So, nanggagaling din sa Mindoro, hindi sa dyan binutas. Ito naman ay bato na kinakalawang, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, batong lampasan. Pakibuksan dyan, Han, sa kabila. Ano yung kamay ko eh. Lipat naman tayo ng posisyon. Bakit ayaw? Oh. Bakit hindi maano? Hindi ko alam. Hindi kasi siya dito eh. O baka may nakabara. Ayun. Yun. So, lipat tayo ng pwesto para abot ko. Eto, yung mga nasa plastic na to ay mga bulalakaw na maliliit. So, magnetic din siya na mamagnet. Ito pa. Tapos, dun sa nag-order nito, nilagyan ko ng tangkay yung pangil ng kidlat. Dinikitan ko ng bato na kulog, bato omo, tapos batong lampasan. So, yan. Bubutasin na lang to, then ikikwintas. Kay Clark yan. Si Clark. So, shell na naging bato. Pag mga malalaki kasi, kino-collection ko na lang. Hindi ko na pinalilimusan kasi natutuwa ako sa mga malalaki. Kasi maliliit, marami na nakukuha nun. May mga maliliit pa dyan na nasa lalagyan. Ito. Ito niya. Ang liliit niya. Sa lalagyan siya. So, meron pang isang maliliit na lalagyan din na ganito din kaliliit yung laman. Hindi ko mahanap kung saan ko nailagay. Sa dami ng mga mutya. Shell na naging bato. Uy, tumalon. Susok na naging bato, so malaki siya. Then, yung lampasan. Nagagalit sa HSK. Ito naman, sabi nila, ano daw to, liklay na puti. Pero hindi ko pa alam. Pag hindi yan naputukan ng barel, so liklay talaga siya. Kabibi, naging bato. Shell na naman, na malaki. Naging bato, mukha siyang ipo-ipo. Kulay brown na linta sa loob ng bato. Hirap magpaliwanag, ang dami, sobra, grabe. Kabibi, naging bato. So, pangil lang kidlat. Dumidikit din, magnetize siya. Sariling gamit. So, pangil lang kidlat na puti. Pangil lang kidlat din na puti. May may-ari na nitong isa na to.
Ito, personal ko ito. Transparent tong pangil ng kidlat na puti na to. Ito yung tumama sa kampana sa Israel na binigay dun sa pulis, na binigay naman din sa akin ng pulis ni Sir Marlon. Yan. Tagusan siya. Para siyang may mga laman dun sa loob. Oh. Personalize ko yan. Ito, may-ari na. Iwalay na natin yan din. Ito yung puti. Puting-puti na pangil ng kidlat. Yan. Transparent. Personal din. Then, suso. Mutya ng suso naging bato. Kinakalawang na bato. Sa kabal kasi yun eh. Itong cute. Oh, may omo sa loob. May bato omo na itim. Ito naman, kabibi to eh. Kaya lang, transparent siya. Shell. Naging bato. Shell pa rin na naging bato. So, ito puro shell na naging bato na to. Ito yung mga personalize ko. So, maraming shell na naging bato na nandyan sa baba. So, yun yung pinalilimusan natin. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan, puro shell. Tikong bibig. Ito natin sa baba. Kasi hindi naman akin yun. Shell, naging bato. Yan, shell talaga siya. So, kita niyo yung loob, bato din. Talagang, ibig sabihin siya ay hindi gawang tao, kundi kalikasan ang gumawa sa kanya. Shell din siya, transparent. Pag inilawan mo, lumiliwanag. Shell din na naging bato. Kabibi. Kabibi. Shell din to. Ano, kita nyo yung puwet pilipit. Shell din to, kaya lang sobrang kapal na nung pagkaka-fossilize niya. Kaya, so, ito yan, yung kanyang kasamahan. Kaya ganyan ang kanyang itsura. Parang tulya na naging bato. Then, etong malaking malaki. So, ito nakakatuwa. Ang laking shell. Yung susong hapon kung tawagin, ayan siya. Naging fossilized na siya. So, laki na niya. Ito, ano ba laman ito? Asugi. So, sa mga naghanap ng asugi, yan, marami tayo. Ito, kauna-unahan ko to kaya hindi ko tinatapon. Natutuwa ako dito sa shell na naging bato na to. Lakas ng alog eh. Batong alog. Dito na natin yan. Batong alog. Mga shell na naging bato din. So, ang dami-dami na nila. Puro shell na naging bato. Ito pa. So, ito, ano to eh. Hindi ma-recognize kung ano eh, pero wow na wow. May ilaw ba yan? Wala. Pag tinutukan mo, ayan, makikita ninyo, ang ganda, sobrang ganda. Hindi ko ma-recognize kung ano siya, pero ang ganda niya sobra. Shell na naging bato. Shell na naging bato. Kabibi naging bato o shell. So ito, puro shell na to. Ito naman ay aligi. So mutya ng ano siya, ng talangka na naging bato. So dyan siya. Yan, kakaunti na lang ng
So lumawak na naman yung space. Yan, makikita natin. So malawak na yung kanyang space. Para kapag may mga dumating, hawakan mahal. Ito pa pala, hindi pa pala natin lagyan ng langis. Ang aking mga bato omo. So pwede siyang stress ball. Yan, ganyan, lalaro-laruin mong ganyan. Baka mabitawan ko, kaya mabasag pa yung ating stante. Ito naman, aligi, shield na naging bato. Ito, kung mapapansin ninyo, para siyang, sabi ng ano sa akin, mutya daw ng kidlat to eh. Mutya ng kidlat. Iba yung pangil ng kidlat sa mutya ng kidlat. Ito naman mga kabibi. Ang ingay mo naman, ito cute na sapatos. So sapatos talaga siya, ayan oh. Parang boots. Sapatos siya. Sapatos daw ng duwende. Ang ingay naman nito, ito yung bulalakaw na kinating ko na. So ito, kung mapapansin niyo dito, ano ba to? Mga omo na maliliit. Kung mapapansin niyo dito, ang ingay mo, chucho! Ayan. So, ayan na siya. Yung aking mga mutya. So, napakarami. Ito naman. Ito, mutya ng alitap-tap sa bahay ng alitap-tap. So, ayan yung pinagbahayan ng alitap-tap sa ilalim. Hinahayaan ko lang siya na ganyan. Hindi ko siya nilalagyan ng tubig. Ito, basta iba't ibang uri din ng mutya siya, no? Siguro kung isa-isay natin, naka-preserve naman siya. No, naka-preserve naman siya dyan. Dyan na lang sila. So, wag na natin silang galawin. At sila yung mga nananahimik na dyan. Ito yung pinaka-special ko na mutya sa lahat. So, nakikita nyo kumukulo. Lumalabas yung kanyang tubig, umaapaw siya. Yung kanya, ayan o, yung hindi siya tubig, langis. Ito yung mutya nung nakuha ko sa mutya na tawag dito. Nakuha ko sa bao na walang mata. So nakita ninyo yun sa live, no? So yan siya. Katago. Yan yung ating mga tagong mga gamit. Then ito naman, mga mutya na maliliit na crystallize. So iba-iba yan. Hindi ko na ipaliwanag kasi hahaba pa. Excuse me. Ito nakakatuwa to kasi nakikita ninyo, yan o, may matulis. So yan yung puwit ng naging bato din siya. Parang sting ng bee. So, ito na yung sa mga order ng pangil ng kidlat. Ito na yung mga tinabas ko dun sa malaki. No? Ito naman yung pinalagyan ko ng hawakan. Yan siya. Yan. Dumidikit din siya sa magnet. Malakas dumikit sa magnet. Yan. Puro pangil ng kidlat na ating limusan yan. Dito, bulalakaw. Naka-preserve yung mga bulalakaw. So, lipat na natin to. Dito na natin siya sa taas. Nasa mga mag-order ng bulalakaw, so marami tayong bulalakaw dito. Wala nang langis yata itong isa na to. Nakatago na bato omo.
Ito yung asugi na ano ba ninyo makikita. Ano, basta ano siya eh. Yung madami na yan na tanggalin nga natin yung ilaw para makita. Yung madami na yan. Uy, ayaw mo gumalaw ah. Basta maliliit siya. Para siyang tingga. Kung titignan mo. So yan yung aking asugi. Na ibang klase naman siya, ibang uri. Ito asugi rin to, mga tipak-tipak. Then mga mutya ko na asan ba yung takip nito? Ito pala yung kanyang takip. Nasa ilalim. Ayan. Angat ko na nga ito. Para malawak dito yung lagayan sa ilalim. May dumating na mga mutya. Nasaan na ito, Han? So, ang dami. Okay, dito na tayo. Ito pa pala, naiwan. Ito, charan, ang dami nila. So, sa mga naghahanap ng mutya ng susunan na big bato, ayan, bato talaga yan. Talagang tunay ng mga mutya ng bato din, bato omo. So, ito na, magbilang na tayo kung ilan na ang aking koleksyon. Yan. Para magkakitaan naman tayo. So, yan, kita nyo naman siguro. No? Pagod. So, ito, ang dami yan. Lipat na muna natin dito. Ang dami. Dito na lang siguro to sa labas. Ay, may omo pa pala. So, yan. Ito yung nakita natin nung nakaraan. Tayo ay nasa Tarlac. So, ito nalinis ko na. Nung nililinis ko doon, nakita nyo naman, di ba? Marami siyang mga bato na nakadikit dito. So, ito yung troso. Ayan, oh, kita ninyo na iyan ay troso. So, troso siya na naging kahoy na naging bato. Galing, no? Puti pa yung kanyang kulay. So, ayan, isa sa mga kahoy ko na naging bato na wow na wow. Dahil tunay. Then, galing kay Sir Poblete na regalo sa akin. Kahoy na naging bato. So, talagang kahoy siya. Yan. Lagyan kaya natin ito para lalo siyang gumanda. Yun, lumitaw yung kanyang pagkakahoy. Yan, sara mo na yan dyan, Hal. Balik mo na yan. Yan. Lumitaw na yung kanyang tunay na pagkakahoy. So, isa, sa kahoy na naging bato. Then, kabibe na fossilize. Ganda, oh. Kabibe. Oops. Diyan yan. Back to home base. Sara mo na. So, dalawa na yung naipakita kong kahoy na naging bato. Then, ito naman ang galing sa, ito yung mga ugat, no? Yan yung ugat ng kahoy. So, malaking kahoy to eh. Troso. Troso to na puno na naging bato. Puno siya. Nakuha ko naman to. So, ito yung nakalagay sa kanya. Ay, nabura. Nanggaling ito sa Pampanga.
sa mga ITAS na kaibigan natin. So, pinagkalob sa akin binigay. Then, kahoy na naging bato. Yung tuod, kung tawagin. Hindi ko lang alam kung anong uri ng kahoy siya. No? So, tuod siya. Ito naman, nakuha to sa, binigay naman sa akin to ni kaibigang Wondi. No? Umakyat sila ng Mount Banahaw, nakuha nila tong dignum kahoy na naging bato. So ito may mga balat pa. Then, kahoy na naging bato rin. Yan. Kahoy na naging bato rin. Ito. Petrified wood din ito. So balitik naman to. Petrified wood din to. So ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. So 9 na yung naipakita ko. Then petrified wood galing ng Thailand. Yan. Sanga to ng kahoy. Oh, hindi gawa. Kundi tunay na petrified wood. Pag binabapping kasi, nagiging ganyan, makintab, kung mapapansin nyo. So, ito, kung ibabapping ko lahat ito, kikintab to at kikinis ito. So, ito din, galing Thailand, petrified wood din siya. O, fossilized na tinatawag natin. Ito naman, dito lang sa Pilipinas. Kahoy na naging bato. So, puno na maliit ito, puno na maliit. Then, balat ng kahoy, naging bato. Tapos itong isa ay kahoy din. Kahoy na kahoy siya na naging bato. Bigay ni Sir Poblete. So yun. Ito naman, parang siyang gumamela selis o para siyang cruise. Kung mapapansin ninyo. So yun. Mamaya ko na sa itatabi. Alpera nga nung isang patungan. Stand, tsaka yung yosi ko. Ito yung napakaraming mga mutya. Yan. So yan ay available lahat. So sa mga gustong mag-order, mag-order lang po kayo. So yun, sabihin nyo lang kung anong inyong order at ating ipapadala sa inyo sa pamamagitan ng ating LBC. JNT. So yun. Magandang umaga sa inyong lahat. At kamusta na kayo? Matagal na kasi tayong hindi nakapag-vlog. So last na vlog ko nung nakaraang araw pa. O live streaming. Nung nakaraang araw pa, nung kami ay nasa Pangasinan. So yun, shoutout sa lahat ng nanonood ngayon. Mapagpalang umaga sa inyo. Gabayan nawa kayo ng ating amang may kapal. So yun, bakit nakalabas tong wait lang yung setup natin iba So, salamat nga pala doon sa lahat ng mga ginamot namin doon sa Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga. So, tiwala lang po kayo sa ating Ama na nasa taas. At yung iba sinasabi magagaling na daw sila kaagad. So one day lang magagaling na yung iba naman. Sa mga hindi pa agad-agad gumagaling, so paunti-unti po yan, makaka-recover kayo. Kung yan may halo na sakit na physical o tinatawag natin sakit na material. So huwag kayong panghinaan ng loob kasi lahat ng sakit ay may galing yan. So pakishare na lang po natin yung video. Meron nga pala akong di na ipakita. So naghanap nga pala ng mutya ng tubig. So napakarami nating mutya ng tubig dito. Yan. Ang dami yan. So yun.
Nagpapasalamat nga po pala ako sa Celso Brothers, kay Mark Celso, kay Moy Celso, kay Kuya Mike Celso at sa kanilang butihing ama na si Diosdado Celso. So yun, Celso Brothers, sa mga mahilig po sa sabong, sa talpak, susuportahan po natin yung kanilang mga laban. So ayun, galing ako sa kanilang farm, doon kami natulog, doon kami tumuloy, tapos kinaumagahan, biyahe na naman. So kasama ko sila yung Celso Brothers ang guide sa akin sa Pangasinan. So sa mga nagsasabi na bakit daw ako iskapo o nakadaan doon sa mga lugar kung saan ay may mga bawal na daanan, may mga checkpoint, so paano daw kami nakakalusot. So yun po isa sa mga dahilan, dahil po dun sa kilala ko kasi ang Celso family o Celso Brothers na yan, kilala po yan sa Pangasinan, at sila po ay marami din mga kaibigan dyan. So napakiusapan naman na sila ay kasama nila ako at manggagamot kami. Wala naman tayo masamang hangarin. So nagpadaan, at ang pagkakalam ko, lockdown sa kanila ngayon. So buti nakauwi kami. Lockdown na kahapon, nakauwi pa rin kami, hindi kami naharang. Then yun, sir na rin salamat sa amang may kapal, dahil ang aming misyon na makapanggamot at makatulong doon ay successful. So marami po tayong ginamot. Halos mabatay na ang aming katawang lupa sa pagod, pero hindi kami iniwanan ng Celso Brothers. So tulugan, pahingahan, pagkain, so sagot ng Celso Brothers yan. Hanggang sa salamat din nga po pala kay Major Season. Sila po yung dahilan na at kanyang asawa na si Ate Maui. So sila po yung mga dahilan kung bakit marami kaming pasyente na nagamot dyan. So doon kami naggamutan sa kanilang bahay. Pinahiram yung kanilang bahay para kami ay makapanggamot doon. So salamat sa inyo, sir. Napakabuti po ng inyong kalooban. Doon pa sa isang ginamot ko, hindi ko maalala ang kanyang pangalan, sa best friend na Ate Maui. Salamat din na nagpagamot ka, pero isa ka rin pala sa kailangan gamutin. So siguro napanood nyo naman yung kanyang video. Yung ibang video hindi po namin inilabas kasi ayaw po nilang ilalabas yung kanilang mga video. Masyadong confidential po, no? Ano man yung kanilang dahilan, irespeto na lang po natin yun. So hindi naman po mahalaga doon kung may video tayo ng gamutan. Basta ang importante doon, totoo yung ating panggagamot, totoo yung ating ginagawa at paglilingkod, at higit sa lahat, wala tayong hinihinging kapalit o anuman. So yun, mamaya magsha-shoutout tayo dito, pero pauupuin ko dito si Cheska na lang kasi marami din po akong ginagawa. So siya na lang ang mag-shoutout sa inyo, sa lahat ng mga nagpapabati dito sa ating live. At meron din po kasi tayong bisita na dumating dito na kailangan po nating harapin. Kanina pa siya naghihintay bago tayo mag-live. Nandito na po siya. So inuna ko lang po itong live. Then mamayang gabi, so bigayan po tayo ng orasyon ulit, sharing ng orasyon, pag-aaral sa lihim na karunungan. Paki-share na lang po itong video na to para mas marami pang pati yung video mamayang gabi. So dating gawin, no? Para mas marami tayong matulungan, mas maraming maturuan. Siguro sa lahat pa nga pala ng mga magpapagamot. So Saturday ngayon, magpagamot po kayo rito. Nandito kami na mag-asawa, nandito si Cheska at yung ibang mga member ko sa Hunter, sila Michael, sila Christian. So nandito po, i-assist kayo nun. Pwede kayo magpagamot dito. Kung wala, bukas, linggo, nandito pa rin kami. Kung wala man kami, saglit lang kami sa labas. Baka may binili lang kami o namalengke. So hintayin nyo na lang po kami rito. Ganun dating gawi. Huwag po kayong mag-iisip kung magkano yung ibabayad nyo sa amin. Hindi po kami naniningil, hindi kami nagpapabayad. So alam nyo naman yan. At hindi ko sabihin, alam nyo na yan. So, wag kayong mangamba na pumunta rito na wala kayong ibibigay. So, hindi po ganun. Ang ipinunta po ninyo dito ay magpagamot, hindi para magbayad. So, yun lang po yung paalala ko sa lahat, no?
Then, ingat-ingat po kayo lagi. At magandang umaga sa lahat. So yun, maraming salamat mga idol, lalong-lalo na sa pagsuporta. Mas lumalaki na yung bilang ng ating YouTube channel at yung view, no? Lalong-lalo na sa subscriber. So yun, siguro magmamantbanahaw din kami. Hindi namin alam kung tuloy. Pagka sarado, hindi kami tutuloy. So yun, sa lahat ng mga gustong sumama sa 27, kung kami ay tuloy, pwede po kayong sumama. Then, Kailan? 27. Linggo yun, di ba? Sabado. 22, 23, Sabado, Linggo. Ay. 27, ano yun? Di Webes yun. Webes ba yun? So yun, 22 pala. Sorry, mali-mali. So yun, 22, 27, Sabado, Linggo. So, sa mga pupunta, Friday pa lang, pwede na kayo matulog dito para maaga tayo makaalis. Kung kayo may mga sariling sasakyan, so magdala na kayo ng sariling sasakyan ninyo. At para makasama kayo. So yun, sa lahat ng mga bumabate, magandang umaga po sa inyo ngayon. At mga nagpapabate, pasensya na po kayo. Hindi ko kayo mababate ngayon at mamaya na lang po tayong gabi. After ng ating pag-uurasyon o pag-aaral ng lihim na karunungan, so yun, doon ko na lang kayo batiin ulit. Marami na akong utang sa inyo na hindi ko na shout out. So yun, pasensya na talaga kasi napaka-busy ko rin sa dami ng ating ginagawa. So sa mga sasama, sige, sama po kayo. Pwede kayong sumama. Kaya lang, dapat may sasakyan din kayo. Kasi ang sasakyan ko, full na talaga ang sasakay. So sasama din yung mag-anak na mga talde. Sila Kuya Carl, tsaka si Ate Bel. So sasama din yung mga yon. Sasama din yung Celso Brothers. Pero hindi natin alam kung tayo magkakasya sa sasakyan. Yung may mga single, mag-single na lang po kayo. Pwede kayong sumama sa amin. So sama-sama tayo doon. Doon din tayo matutulog. Then, kung bukas yung paliguan sa hot spring, so maliligo tayo ng hot spring kinabukasan, yun ay sama-sama tayo doon. So yun, God bless, ingat po kayo lagi mga idol, at laging keep safe at laging manalangin. So yun lang sinasabi ko sa inyo. At yung inyong mga kahilingan, sa nagpa-prayer request, kailan ba yung ating full moon? 27, di ba? Hindi, February 27 yata yung ating full moon eh. 17. February 17, so yun. Ikinokorek ko na naman, namamali na naman ako, no. So yun, correction lang, February 17, sa mga magpapa-prayer request, mga sakit ng ulo ninyo, sa anak ninyo, sa asawa ninyo, problema sa magulang, problema sa trabaho, pamilya, love life, prosperity, abundance, ano pa yan, pampaswerte o ano pa man yan, kahilingan sa amang kay taas-taasan, kung ano man yung mga kahilingan ninyo. So, mag-send po kayo, mag-send po kayo kay Cheska at kay Mrs. I-send nyo sa kanila, at isusulat nila yon, then isasama natin yung inyong mga prayer request at panalangin, kagalingan, tulong sa grasya o ano pa man yan. Basta lahat ng inyong kahilingan isulat nyo lang sa papel. Then, ipadala nyo dito sa akin, ipadala nyo kay Cheska at kay Mrs. Sa araw ng ritual, riritualan po natin yan sa full moon. So, yun lang po. Magandang umaga sa lahat. Ingat kayong lagi and God bless you more mga idol.